God bless you, beloved preacher, Brother Albert Arevalo. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus. Si matamis at banal na presensya, yung binuhos sa aming kalagitan. Thank you, my dear Jesus, touching our hearts. Hallelujah. Salamat sa paglangis sa mga pag-awitan, sa mga pagtuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat po sa mga aking matatapat, sa pag-aaral salita, malapin ni Jesus kung magpala, sa ganakilo akong magawa, umasa naman ko sa inyo, so nang dalangin namin ginagawa ng mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Kasal. In the midst right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po magbigay ng pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, walang iba, ating mahal na Panginoon Jesus, ang nagligtas sa atin, nagtumubo sa atin mula sa lusak ng kasalanan, mula sa kadiliman, dinala tayo sa kanyang liwanag. At nais ko na po mabigay ng dobleng paggalang sa ating mahal na pastor, Evangelist Will Destada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved sister pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. I'd like also to greet and acknowledge mga beloved in-laws, ating beloved Mr. Fox. Welcome po once again. Nabati ko rin ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat na mahal, maganda hapon po. Purihan natin mga Panginoon. Kindly read the book of Matthew chapter 12, verse 7. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Mateo, Kapitulo 12, ang talata ay 7. Ganito po ang nasusulat. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Amen. This is very important kasi bilang mga children of God, tayo po'y naligtas dahil sa habag ng Diyos. Amen? Kaya, sabi nga sa binabasa natin dyan, tatapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi na sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Habag ang nais niya. Ibig sabihin, gusto mga Panginoon, mahabagin tayo. Amen? We don't judge. Our Lord Jesus Christ reminds us time and time again na hindi natin kailangan maghusga. There's only one judge. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Righteous judge. Isang hukom na matuwid. In fact, pagdating natin doon sa rapture, mayroon pong tatawag na judgment seat of Jesus Christ. Judgment seat. Sa Bible yan, nakasulat. Lahat ng mga anak ng Diyos na kasama sa rapture ay harap sa judgment seat. Iba po yung judgment na yung sa mga unbelievers. Ang tawag po dyan sa Biblia ay white throne judgment. Sa mga unbelievers, hatulan sila para ipakita kanilang ginawa na hindi sila naniwala sa gospel, then sila'y nabuhay sa kasalanan, hindi sila nagbago. At ang hatulan po sila palitan na araw. Ang tawag po dyan,
white throne judgment. They will be judged according to their works. Na ang kanilang ginawa ay masama. Kaya, before they will be thrown into the lake of fire, they will face God in the white throne judgment. Harap sila sa hukuman ng Diyos para parusahan. But the Christians, the saved, will face the Lord in the judgment seat of Jesus Christ. Anong judgment? Ibig sabihin, para bigyan ng gantimpala. Judgment of reward. Palapakan natin, malapayan. Amen? The judgment seat of Jesus Christ for the children of God is not a judgment for condemnation, but judgment for giving of reward. Dahil nagtiis ka, nagpatuloy ka, kahit nadapa ka, bumangon ka, kahit nahulog ka sa kasalanan, nagbago ka, lumayo ka muli, nagpatuloy ka sa daan na matuwid, you will be rewarded. Ikaw ay gagantimpalahan ng ating mahalapin. Katulad ninyo na nandito. Amen? Marami tayong pagsubok, malinaw sa Biblia. Pag Kristiyano ka, you have to go through a lot of trials because trials are instruments of God to make you grow, to make you perfected, para maging sakdal ka sa harapan ng Diyos. Dahil ang Kristiyano hindi sinubok, minamahal, hindi sa makakarating sa langit sa pili ng Diyos. Sinamahal? Kaya marami tayong pagsubok dito, pero sabi ng Biblia, lahat ng yan ay ililigtas ka ng Diyos sa lahat ng pagsubok. Amen? Kaya, ang binasa natin, yun mahal, alam mo, pag Kristiyano ka, hindi po smooth ang dinadaanan natin. We have to remember, time and time again, that the way to heaven is not strewn with roses. Hindi po nabubulakan ng mga bulaklak na rosas ang daan patungo sa langit. Kailangan lagi natin yung tandaan. Marami tayong struggle dito, minamahal. Marami tayong pagsubok dito. Ngunit, God is greater than your trials. Hallelujah! Praise the Lord! Mas dakila ang Diyos sa mga pagsubok mo. Malinaw yan sa banal na kasulatan. Walang ligtas na Kristiyano sa trials. Lahat ng mga trials ay nangyayari sa atin. Iba't ibang anyo ng mga trials. May gagamitin sa pagsubok natin. Minsan, unbeliever. Minsan, mga circumstances in life. Minsan kamag-anak mo gagamitin, kapatid mo sa panampalataya gagamitin. But if you know the Word of God, if you always remember the Word of God, the sufferings that had gone through the beloved parents of the Lord, ating mga pastor, hindi po sila diretso sa tagumpay. Bago nila lang kami tagumpay, sila dumaan na maraming pagsubok. Amen? Ang susi ng tagumpay at susi ng kaligtasan at buhay sa pili ng Diyos, mga pagsubok sa mundo. Kaya harapin mo ang pagsubok. Kahit sa Biblia, napakalinaw. Pinakita mismo ng ating mahal na Panginoon. He is tested in every angle of life bilang tao. Pero sabi ng Biblia, nung siya ay sinubukan, hindi siya nagkasala. Kasi why? Anong dahilan? Bakit ang ating Panginoon nung siya ay inuusig at dumaan sa mga sufferings, hindi siya nagkasala? Because in his mind is embedded the mercy of God. Yung habag, yung kanya, nasa isip palagi. Amen? Habag! Kahit na yung mga nagpako sa kanya,
mga nagkorona sa kanya ng tinik, mga naglatigo sa kanyang katawan, mga alipusta sa kanya, nung siya'y nakabayubay sa krus. Anong panalangin ng ating mahal na Panginoon? Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. So, pag Kristiyano ka, handa ka, you will be humiliated in one way or another. Oh, you will be humiliated. Dadaan ka na, akala mo, inaapi ka. Dadaan ka dyan. Every Christian will go through that way. Pero, sa Biblia, all things work together for good to them that love the Lord. To them who are the called according to His purpose. Kaya nga, kahabagan, ano sabi ng Panginoon? Habag ang ibig ko at hindi hain. Habag ang ibig niya. Yung mercy, higit pa yan sa hain. Mahalaga yung hain. Mahalaga yung sakripisyo natin, manak ng Diyos. Pero, ngunit, yung habag, mas mataas pa yan kaysa hain. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. You have to be very merciful to those who sin against you. Huwag natin tuldukan ang isang tao nagkasala sa harap natin. Ganyan ang mind ng Diyos. Dahil tayo ay makasalanan din. Tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, when we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So we have to remember again and again that we have to be very merciful. Anong sabi Biblia? Matthew chapter the merciful of 10 mercy. Pakibasa, Matthew chapter 5. Dito po sa Chapter 5, aklat verse 7. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang talata po ay 7. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Palapakan natin, malapayan o. Amen? Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Blessed are the merciful. They shall obtain mercy. Habang naglilingkod tayo, patungo tayo sa buhay. Pero yung process ay mahaba. The process of going to eternal life is very long. Long process. Mahaba ang proseso natin. Kung mababasa mo sa bansulatan, kailangan natin ang habag ng Diyos. Every now and then, para makarating tayo doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Malinaw sa masulatan. Kaya nga, mapalad ang mga mahabagin sabagat sila'y kahabagan. We have to be very merciful to those who offended you, to those who wronged us. Yung nagkamali sa harapan natin, we have to be very merciful to them. That is the requirement. One of the requirements of the Christians para siya'y makapasok doon sa karera ng Diyos. Very clear in the Word of God. Ano sabi dyan? Jude chapter 1 verse 21. Dito po sa aklat ng Jude, kabanatang 1, talatang 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay ng walang hanggan. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig na sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. So araw-araw yan, minamahal. Kailangan natin ang awa ng ating mahal na Panginoon. Amen? So, paano tayo kaawaan? Sabi ng Panginoon, kaawaan niya yung mga maawain. Amen? Nabahal?
kailangan natin maging maawaan din para kaawaan tayo ng ating Diyos na buhay. Diba? Say, praise the Lord. Micah chapter 6 verse 8. Can you read? Dito po sa aklat ni Mikas, Kapitulo 6, ang talata ay 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kung hindi sa bag ng mahal na Panginoon, wala po tayo dito. Amen ba, mahal? Wala tayo dito. Huwag natin tingnan ang mali ng kapwa natin. Because we are here, all here. We are all just forgiven. Lahat tayo ay pinatawad. Kailangan natin magkaisa at magtulungan. Tulungan natin yung mga nalihis, nalabag ang kalooban ng Diyos. We need not to judge them. We need to restore them. Ang sabi ng Biblia. Hindi tayo tagapagwasak, tayo tagapagsauli bilang anak ng Diyos. Yan ang one of our duties. Amen? Ang sabi dyan, kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Ito ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kundi gumawa na may kaganapan. To do justly. Matuwid, just, fair. Kailangan fair yung mga ginagawa natin. Di tayo pwede mang-agrabyado ng iba. Sabi natin mga pastor, di bali na isahan ka, huwag ka mangiisa. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Be very clear in the Word of God. If you want to be perfected, if you want to be ready in the rapture, because anytime now, the rapture will take place. Anytime now. Sabi ng iba, magsisimula na daw ang Third World War. Mayroon nakarating na balita sa atin, kapitbahay ng kapatiran natin sa ibang outreach. Umiyak po yung ibang kapitbahay nila nasa ibang religion. Umiyak. Yung kanila ng mga leader, nagtatago na. Meron na silang mga bunker. Yung iba nasa ilalim pa ng tubig, yung bunker. Ibang religion sila. Sabi nung kapitbahay niya na ibang religion, sabi nung kapatiran natin, ang message sa atin, hindi daw sa pwede umalis, hindi sa pwede tumiwalag dahil papatayin siya. Anong klaseng pananampalataya yan? Na pag tumiwalag ka raw, kung walag daw sila, papatayin sila, kaya kailangan nila manatili. Napakalayo sa salita ng Diyos. Ang tunay na nangangaral ng salita ng Diyos, hindi dala kamatayan. Hindi kamatayan ang dala. Buhay! At buhay na walang hanggan. Yan ang dala. Amen? Malalaman mo, sabi ng Barasulatan, by their fruits you shall know them. Malalaman mo sino yung tunay na mga ngaral ng Diyos. Dahil ang dala niyan, habag, pag-ibig. Katulad ng ginagawa natin, mga pastor. He cried day and night. He fasted day and night. Para yung mga tao na sa bingit ng kamatayan, na sa bingit ng kamamakan, ililigtas ng Diyos at magmamana na buhay na wala hanggan. Yan ang tunay na nagdadala ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kung di gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan. Ibigin ang kaawaan. Kailangan marunong maawa sa kapwa. Yan ibig sabihin.
to do justly, and to love mercy. Hindi po hate ang iniibig ng mga tunay anak ng Diyos. We love mercy. Hindi galit ang ating pinapaira sa buhay natin. Ang mga unbeliever, mga nagkakagulo ngayon, nagigira, puro galit sa kanila. Pero iba ka. Iba ang panuntunan mo. Hindi ka tagal lupa, tagal langit ka. Kailangan pag-ibig ang dala mo. Ebanghelyo ang dala mo. Pangunawa, habat, yan ang dala mo. Dahil hindi ka tagal lupa, tagal langit ka. Ang Diyos mo ay hindi Diyos ng sanlibutan. Ay Diyos mo ay Diyos na buhay. God, the God of love. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ang iyong Diyos. Mahirapan tayo magsunod sa kalooban ng mga Pinoon kung kulang tayo sa kababaan, minamahal. Mahirapan tayo sumunod if we lack humility. Dahil maraming opposition ka maramdaman habang nandito ka sa mundo. You cannot please everybody. But if you're humble enough, you can overcome all the adversity. Lahat ng mga opposition, lahat ng mga hindi maganda na nangyari sa buhay na ito, matatalo mo sila if you have humility. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? One of the greatest example of humility in the Bible is no other than the example of the life of our Lord Jesus Christ. Di ba? Siya mismo ay Diyos na nagkatawang tao. He is the Messiah. Siya ang Mesiyas. Pag sinabing Mesiyas o Messiah, God in the flesh. Savior, anointed. Diyos mismo na naging tao. Iyan ang Mesiyas. And yet, ano nangyari? Pinahiya sa maraming tao. He was crowned with a crown of thorns. He was spit on in the face, dinuraan sa mukha. Maraming mga pag-alipusta ang kanyang dinaanan na mahal. Kahiyan, kanyang hinarap. Pero wala kang narinig na salita sa kanya doon sa mga gumawa sa kanya na masama. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. He is so humble, punong-puno ng pagpapakumbaba. He is full of humility and compassion, kabagan sa mga gumawa sa kanya ng masama. Pinakita sa atin, paano ang buhay natin dito sa mundo? Mahal, ang buhay sa mundo natin, pag nandito sa mundo, kailangan mabuhay tayo ayon sa pinakitang halimbawa ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi basta-basta yung ginawa sa kanya na masama. Ipinako pa siya sa krus. Pero ang kanyang panalangin habang siya nakabayubay, Father, forgive them, for they do not know, for they do not know what they do. Hindi nila alam, Ama ko, ang kanilang ginagawa. Walang taong gusto gumawa ng masama. Lahat ng tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, matuwid talaga ang tao because we are created in the image of God. Banal ang tao, matuwid. Kung ang tao may ginawang masama, hindi dapat kamuhian, dapat
kaawaan. Bakit? Hindi siya yan. He is just a victim of the enemy. Biktima lamang siya ng kaaway ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Bakit ang krusada ang Jesus Miracle Crusade? Sino yung mga ipinanalangin? Sino yung mga nag-attend? Mga drug addict, mga masamang tao, iba mga killer, mga rebels, mga rebelde. Diba? Mga makasalanan. Hindi dapat sila kamuhian. Kailangan nila kaawaan. Kailangan nila ng awa. Kung walang naawa, kung walang ginamit ang Diyos na nagpayuno, umiyak dahil sa awa na sa puso na galing sa Diyos, wala tayo dito. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Amen? Kaya, very clear in the Word of God, we have to be merciful to others. Those who wrong us, yung gumawa ng mali sa atin, hindi natin dapat sila kamuhian. Dahil ang ating mahal na Panginoon, ang ating modelo, yan ang ating susundan sa paglilingkod natin dito sa mundo. Dahil ang mundo ginagalawan natin, ito po ay mundo ng under the influence of Satan, na sa ilalim ng control ng masama. Kaya nga, sa Panginoon, you are the light of the world. You cannot overcome evil with evil. Overcome evil with good. Hindi mo matatalo ang masama sa kapwa masama. Matatalo mo masama sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? That is your mandate. That is your duty as a child of God. Yan ang ating duty. Masakit man, wala tayong magagawa. Dahil tayo ay under authority. Nasa autoridad tayo ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng autoridad. Tayo'y naglilingkod. Hindi dahil sa ating sarili. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Tayo nabubuhay para gawin at sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody praise the Lord. Hebrews chapter 2 verse 10. Can you read? Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 2, ang talata po ay Gs. Sapagkat marapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Ayan. Sapagkat marapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa magitan niya ang lahat ng mga bagay. Sa magitan niya lahat ng bagay. Sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian. Isa na po tayo dyan. Isa na po tayo sa anak na dadalhin doon sa kaluwalhatian. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Isa na tayo sa anak na dadalhin doon. Ang sabi diyan, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian, na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila. Ginawang sakdal ang ating mahal na Panginoon Hesus bilang tao. He was perfected as a man para madala tayo doon sa langit. Kung ating mahal na Kristo ay tao lang, na mahal, hindi tayo madadala sa langit. Thank God, there's only one God in the Bible. And all over the universe, there's only one God. Isa lang ang Diyos, wala nang iba. Jesus Christ ang pangalan. Amen? Isa lang ang Diyos, si Jesus Christ. Iyon ang Diyos na makapangyarihan. Pag tumawag ka sa Kanya, panahon ng panganib, panahon ng emergency, panahon ng kagipitan, pag tumawag ka, sigurado yan, ililigtas ka ng ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Sayang, hindi nila alam ng mga nagigira ngayon sa bansa. Hindi lang nila alam.
paano tumawag sa ating mahal na Panginoon. Kung alam lang nila, minamahal, walang mapapahamak doon. Kung lahat nandoon sa Ukraine ay marunong sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, panahon na may dumarating ng mga bomba, pag sila ay nagpuri at sumigaw, wala pong sasabog yan sa pangalan ni Jesus. Proven ng ating mga pastor, napatunayan for how many times dito sa panalangin natin mga pastor. Minamahal, wala po nagtagumpay na sandata na ginawa ng kamay ng tao. Bakit? Nandito ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, if my righteousness be in you, no weapon that is formed by man shall prosper against you. Walang sandatang ginawa ng kamay ng tao magtatagumpay sa iyo kung ang katwiran ng Diyos ay sumasayo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Nasa atin ba ang katwiran ng ating mahal na Panginoon? Nasa iyo ba? Nasa iyo. Dahil mananampalataya ka. You're a believer of the gospel of Jesus Christ. Ang katwiran ng ating mahal na Panginoon, suma sa atin lahat. Palakpakan natin, mahal na Panginoon, suma sa atin. Kahit hindi mo nararamdaman, sumasayo ang katuwiran ng Diyos. Pag nandito ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sa tunay na gawain ng Diyos, whether you feel it or not, your righteousness, the righteousness of our Lord Jesus Christ, is in you, is in us, sumasa atin. Kaya pagtawag mo, panahon ng panganib, nandyan ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Ang mga anghel ng Diyos ipapadala para protektahan tayo na tunay na sumasamba sa ating mahal na Panginoon Hesus. Umiyak yung kapitbahay ng kapatiran natin sa isang province. Nag-message sa atin. Sabi niya, di ako makatiwalag sa aming reliyon. Papatayin ako. Alam niyo na siguro kung anong mga religion yan. Na pag tumiwalag ka, uusigin ka nila. Sabi, papatayin ako, di ako pwede mawalag. Nag-imbak na raw sila ng maraming pagkain, yung mga leader nila. All over the world. Dami raw mga pagkain, worth millions upon millions of pesos. Nag-imbak sila ng pagkain. Sabi nila kasi, magigera na raw. Pero hindi sila intelligence. Pwedeng totoo yan. Dahil andyan na nga, nagigira na nga ngayon. Pero sa atin, ang ating imbak, katuwiran, kabanalan, pananampalataya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Wala namang masama mag-ista ka ng pagkain, pero kahit lahat ng pagkain, bilhin mo, ngunit hindi sumasayo ang Diyos, wala yan kabuluhan. Amen? Kahit lahat ng paghanda ginawa mo, pero hindi ka tunay na naglilingkod, it is nothing. Ang mahalaga, higit sa lahat, sundin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mali ng Biblia, kahit araw sa kaliwa mo, libo-libo ang mababuhan sa kanan mo, libo-libo, hindi lalapit sa iyo ang mga kapahamakan. Bakit? Our Lord Jesus Christ is in you, sumasama sa iyo. If God be with you, who can be against you? Amen? Yan ang importante. Kailangan sumasa atin ang ating mahal na Panginoon. Dapat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. At walang alinlangan dito, whether you feel it or not, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Sa panalangin ng ating mahal na pastor. Kung hindi natin kasama, sana hindi gumaling yung mga sakit ninyo. One of the proofs na ang Diyos kasama natin, ang inyong mga karamdaman, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Isa pa sa mga dahilan na kasama nila ng Diyos, nagpakita sa atin ng mga kababalaghan, mga himala, mga signs and wonders and miracles. Nagpakita. Isa yun sa mga patunay na sumasama sa atin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord.
Medyo may sakripisyo kaunti ang paglilingkod. Dahil nandito tayo namumuhay sa mundo na kinokontrol ng devil, ng masama. Nandito tayo namumuhay. So, mayroon tayo mga kapighatian dito. Malinaw sa Biblia. In this world, sabi ng mga Pinoon, you shall have tribulation. Sabi ng mga Pinoon, sa mundo mayroon kayong kapighatian. Ngunit lakasan mo ang loob mo. Nagtagumpay na ako laban sa sanlibutan. Sabi ng mga Pinoon, the world. Juan Kapitulo 16, ang talata po ay 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Palakpakan natin, Pinoon. Amen? Iba kasi nadi-discourage sila pag mayroon mga kaguluhan sa pamilya, sa buhay, sa komunidad. Kasama yan, minamahal. Dito tayo sa mundo na hindi perpekto. We are living in a fallen world. Fallen. Makasalanang sanlibutan. Sabi ni Pablo, masamang sanlibutan. Sabi ng mga Pinoon, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Totoo, mayroon kang kapighatian. Amen? Huwag kayong magtataka. Iba, nanghihina pag may kapighatian. Pag may kapighatian ka, patunay yan na hindi ka taga sanlibutan. Palakpakan natin, Pinoon. Amen? Anong sabi ng Pinoon? Huwag mong ipigil ang sanlibutan ng mga bagay na sa sanlibutan. Maraming mga tao, sobrang papapakasakit sa sanlibutan. Walang masama, nandito tayo sa sanlibutan. Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Nandito tayo, pero huwag mong ilagay ang puso mo sa sanlibutan. Habang nandito ka, gawin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. That is the command of our Lord Jesus Christ in His Word. As long as you're living in this world, do the will of God. Binigyan ka ng pagkakataon sa mundo mabuhay para gawin ang kanyang kalooban. Pinagpala tayo. Kayo pinagpala dahil nakasumpong kayo ng katotohanan. Nang dito kayo, ginagawa ninyo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga tao na bubuhay sa mundo, ginagawa ang kanilang sariling kalooban. They are doing their own will. They are following their own will. Pero sabi sa Biblia, ang mga anak ng Diyos, hindi na ang kanilang will, hindi na kanilang sarili ang kanilang ginagawa, ang sinusunod. Ang sinusunod na nila ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Katulad ng ating mahal na Panginoon, di ba? Habang siya'y nahirapan, habang siya'y naglalakad patungo sa Golgota, doon sa Kalbaryo, habang siya naglalakad. Ilang beses siyang nadapa. Ilang beses siyang bumagsak. Ngunit siya ay nagpumilit na bumangon. Dapat ganun tayo. Sometimes we stumble, sometimes we fall. But we have to rise up. Huwag kang mapapito sa mga bagay dito. Do not be affected by the circumstances of life. Huwag kang mapapito sa kapitbahay mo, sa pamilya mo, sa kanino man. Huwag kang mapapito. Sundin mo araw at gabi ang kalooban ng ating mahal na Panginoon Hesus. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Palakpakan natin malapit. Dinaig. Kailangan pala, malakas ang loob natin. Hindi pwede pahina-hina tayo. Kailangan pa, anak ng Diyos, malakas ang loob mo. Amen?
Di ba? Nagigira na. Pinakawala na yung mga nuclear warheads. Laksan mo loob ko. Love mo, saan ka pupunta? Pag pinakawalan yung mga nuclear weapons, saan ka pupunta? Sa gawain ng ating malapay. Kung hindi ka makarating, magpuri ka. Sambahin mo ang Diyos na buhay. Hindi ka mapapahamak. Because Jesus is greater than nuclear weapon. Jesus is the Almighty God. Hallelujah! Praise the Lord! Almighty God! Makapangyarihan sa lahat. Makita yung patutunan natin kapatiran? Yung kanyang Chinese na asawa, kinidnap for ransom. Sister Kai, nakilala akong pangalan, pero ang apelido niya Kai. Chinese ang asawa niya. Tumawag ang mga kidnapper. Dahil hindi mo na ibigay ang aming demand na pera, abangan mo bukas sa dyaryo ang asawa mo. Ibig sabihin, mamamatay siya. Dapat laksan mo ang loob mo. Pero nagbabanta sa'yo. Speak the word of God. Huwag ka magpatalo. Oppose the enemy. Sabi ng Biblia, Jesus, sabi ng Biblia, rebuke the enemy. Resist the devil, and the devil will flee, and the devil will be defeated. Resist in the name of Jesus. Hindi mo na kaya magbigay. Grabe mga demonyo. Binigyan na nga, hindi pa nakontento. Magtrabaho ka, lalaki ng katawan mo. Huwag ka mang kidnap, magtrabaho ka. Hanapin mo ang katotohanan. Dahil pag namatay ka na makasalanan, diretso ka na sa apoy sa impyerno. Pero dito, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Lumapit ka para magmana ka ng buhay na wala hanggan. Tinatakot na ating kapatid. Abangan mo yung asawa mo sa dyaryo bukas. Sabi, wala na akong pera. Hindi na ako makapagbigay sa inyo. Nagbigay na sila, hindi pa nakontento. Gusto talaga hut-hutin lahat. Pero ang sabi ng kapatid natin, hindi kayo magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan! Pinakausap yung asawa niya. Sabi ng Chinese asawa niya, nandito kami, nakapiring, nakatutok ang barel. Nakagapos kami. Anong sabi niya? Manalangin ka dyan. Malapahan natin, malapay naman. Kasi asawa niya, hindi pa nabautismuhan sa gawain ng malapay noon. Pero kita mo, niligtas ng Diyos, ganyan. Pag naglilingkod ka, pati mga loved ones mo, magbatuwid ka na sumusunod sa kalooban ng malapay noon, ililigtas yan ng ating mahal na Panginoon. Manalangin ka. Maghalala, praise the Lord ka. Ayun, sinabi ng babae, yung sister natin, beloved sister Kai. Sabi nung Chinese, wala na, kinakalabit yung barel, nakapiring. Sabi niya, Jesus, ni Pastor Almeida, iligtas mo ako. Chinese, hindi pa nakilala malapin. Sabi na, Jesus ni Pastor Almeida. Yun ang sinabi niya. Ilang kalabit, hindi pumuputok ang baril. Hallelujah! The name of Jesus, there is salvation in the name of Jesus. Makapangyarihang pangalan, pagto sa puso at tumatawag, walang tipidyo, kaya magtagumpay sa pangalan ni Jesus. Very clear in the Word of God. Sabi ng mga kidnapper, anong klaseng tao ito? Hindi pumuputok yung barel. Pinaputok sa labas, pumutok. Pag tutok, hindi pumuputok. Dinala. Doon, nilabas, piniringan. Sa salvage siguro. Ganon din. Binaba doon sa damuhan. Pinapaputok, hindi pumuputok hanggang sa iniwanan na lamang ng mga kidnapper.
Umaga na, marami nagja-jogging. Ba't may nakaluhod dito dalawa? Dalawa pala sila, dalawa siya, nakaluhod. Sabi, bakit siya nakaluhod dito? Sabi, mapalad kayo. Lahat ng dinala dito, sinalvage. Kayo lang ang buhay. Malakpakan natin, malakpakan na. Buhay po yung dalawa, nakawi ng tahanan ng Bulalhate. Ngayon, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon Jesus. Totoo yung sinabi ng kapatid. Kung anong banggitin mo, pag matuwid ang puso mo, yan ang mayayari doon sa mga masama. Amen? Anong sinabi mo? Sabi, hindi kayo magtatagumpay, kayo mapapahamak. Sinabi ng sister doon sa mga kidnappers, malakas ang loob kayo ng gusto ng Diyos. Hindi pwede tatakutin ka, manginginig ka. No! Laksan mo ang loob mo because Jesus has overcome the world. I have overcome the world. Sabi ng Panginoon, dinaig ko ng sanlibutan, dinaig ko ng masama, magpakalakas ka. Hallelujah! Praise the Lord! Kinabukasan, sabi nung mga Aldaper, abangan mo bukas sa asawa mo, sa dyaryo patay. Pag di sa dyaryo, sino ang patay? Mga kidnapper. Malinaw ang ba nakasulatan? Pag nasa katotohanan ka at nagsisikap ka maglingkod ayon sa kalooban ng malapin, katulad dito sa pangunguna natin mga pastor, ang lahat na magsabi sa'yo ng masama, yung sinabi nila, yan ang mayayari sa kanila. Amen? Of course, we are not happy of what had happened. Hindi tayo natutuwa na sila napahamak. Dapat kahabagan pa nga natin sila, panalangin natin sila na sana nga nakakilala sila. Pero yung sinabi ng sister natin, yun ang chance nila. Sabi ng sister, hindi kayo magtatagumpay dahil kasama namin ang Panginoong Jesus. Binanggit siya yun sa kanyang salita sa telepono habang kausap niya mga kidnapper. Hindi kayo magtatagumpay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yun ang witness. Dapat nagsisi na sila. Palapagan natin mga Panginoon. Amen? Dahil pinaputok yung baril, hindi pumutok. Yan ay witness sa kanila na may Diyos talaga na buhay. Pero matigas ang puso nila, kaya sila ay napahamak. Ganon ang Diyos. Bago ka mapahamak, bigyan ka ng pagkakataon maglingkod. Yan, yung simpleng sinabi ng sister, sa pangalan ni Jesus, dapat nagsisi sila. Hinanap nila, ano yung Jesus na yan? Dapat sila ay nagsisi at hinanap ang katotohanan. Hindi sana sila napahamak. Kawawa sila. Kaya ipanalangin natin ang mga tao, lahat ng mga gumagawa na masama, ipag-pray natin na mahal. Dahil hindi sila yan. Lahat ay biktima ng kaaway. Dahil naghahari ang Satanas dito. Pero pinagpala ka. You are one of the chosen. Lord Jesus Christ. Nandito ka. Pinili ka para magmana na buhay na wala hanggan. Huwag ka tumingin sa katutisuran dito. Sa mga negatibo sa iglesia, huwag kang tumingin. Dahil walang perfect dito. Lahat dito pinahintulot. Minsan hindi perfect para lumago ang iyong pag-ibig at panampalataya. Magpatuloy ka dahil kumbinsido ka na ito ang katotohanan with signs and wonders and miracles to prove the teachers is the church of Jesus Christ. Hindi iglesia ng tao, kundi iglesia ng Diyos sa buhay. Namatay ang ating mahal na Panginoon dahil sa atin. Tinubos tayo ng kanyang baladugo. Maglingkod tayo ng totoo. Pwede mangyari yung Third World War. Hindi natin pinapanalangin yan. Sana nga hindi matuloy. Pero sa Biblia, nakasulat talaga. Merong Third World War. This could be the beginning. Pwede yan na. Pwede rin hindi pa. Depende yan. Sa panampalataya natin, sa unang dalangin tayo mga pastor. Paano kung yun na? Ibig sabihin ng mahal na Panginoon, ngayon ka na maglingkod. Sa mga hindi pa naglilingkod ng totoo, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon ka na magpakainit. Iba naglalaro lang. Hindi pwede palaro-laro ang paglilingkod mo. Kailangan, totoo, tagos sa puso, sagad sa puso ang paglilingkod mo. Katulad natin mga pastor, pati buhay nila, sinakripisyo, dahil totoo ang kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Katulad na Abraham, kahit anak,
Sabi ng Malapino, ibigay mo ang anak mo sa akin, ihain mo sa akin ang anak mo. Ganyan ang mga sagad sa buto na paglilingkod. Kahit anak, handa ialay, handa sunugin alang-alang sa utos ng Diyos. Ganyan ang totoong paglilingkod. They sacrifice their body. Bakit? Handa silang mawalan ng buhay dahil lahat sa mundo mawawala. Pero yung ginawa mo sa Diyos, yan ang manatili sa buhay na wala hanggang. Kaya pa naglingkod tayo, totoo talaga. Huwag natin biri-biruin ang paglilingkod natin. Kung anong pinakita natin mga pastor ng paglilingkod, gawin natin. Sagad sa buto, araw at gabi. Not for the material things of the world. Because all things that are in the world are temporary, pansamantala. Kung mayroon kang material dito, gamitin mo for the glory of God. Pero huwag mo ibigin ang mga bagay dito, ibigin mo ang Diyos na namatay, nagkatawang tao para sa iyo. Yan ang mahalin. Nagbigay ng buhay para sa atin lahat. Our Lord Jesus Christ. The one who gave His life para tayo ay bigyan ng buhay at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hindi alintana ang hirap. Hindi alintana ang mga pag-alipusta, ang sakit ng damdamin, napakasakit bilang tao, Malapinoon. Mga tao naging malapit sa iyo, nakatanggap ang himala, sumunod sa iyo, and yet in one day, inusig siya ng mga tao na yan na pinakitaan ng mga dakilang gawa ng Diyos. Pero ang sabi ng Malapinoon, Father, forgive them, for they don't know what they do. Hindi na lang kailang ginawa. Punong-puno ng habag ang ating Malapinoon. Ganon tayo dapat. Kung mayroon man tayo mga and we are offended, we have to realize we must know how to forgive others. Because we are just then forgiven. Tayo pinatawad din. Kailangan marunong tayo magpatawad sa iba. Kung may nagkamali laban sa atin, bilang anak ng Diyos, let us restore them. Ganyan ang puso ng ating mahal na Panginoon. Yun yung nagmahal sa'yo, nagbigay ng buhay sa'yo, nagpakahirap, nagtiis lahat ng mga kahirapan tiniis para lamang ikaw, ako, tayo na nalihis ng landas ay madala sa katotohanan at magmamana ng buhay na wala hanggan. Hallelujah. Habang tayo maawit, minamahal, tayo magsisisi habang awitin natin. Sang awitin, hawakan mo ako bago tayo lumako sa ating Holy Supper. Tayo'y tao lamang. We are fragile, pero yung Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Kaya tayo hawakan. Kaya tayo tulungan sa lahat ng sandali ng ating mga buhay. Hallelujah. Sabi ko, pag-ibig ko ay pagtatapat sa ngalan mo. Muna ang pangako. Magsisisi po tayo, minamahal, habang tayo maawit. Ako'y aawi at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalabig at iwanan sa sarili at sa iyong pagkakamay ako ay nawala.
natin mga puso natin para mapasok dyan ang banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig. Nagtiwala sa sarili sa iyong mga kamay. Lord Jesus! Hallelujah! Look at all, Lord Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y Lord Jesus! Nakita mo, Lord Jesus! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Lord Jesus! Hallelujah! Pag-ibig ko'y nalamig. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay. Ako Nakita mo, Lord Jesus! Hallelujah, Lord Jesus! Hallelujah, praise the Lord! pag-ibig ko, ako'y hawak mo. At huwag ilalayo sa dakila pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan at huwag ilalayo sa dakila pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Sa mga baguhan, bago tayo dumako sa Holy Supper, tanggapin niyo ating malapit ni Jesus bilang inyong salita ng pagligtas. Gusto mo maligtas sa gulo, sa gera, sa mga virus, isa lang gagawin mo, maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos na katawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay para sa iyo. Yan ang Ebanghelyo. Tinubos ka ng mahal na Jesus. Tinubos ka. Pinatawad ka. Kailangan mong maniwala.
Una, believe the gospel. Kalawa, kailangan ng tao pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ikatatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, may tubig tayo dyan. Ang gusto mababautismo, sabi ng Biblia, ang sino mang binautismohan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Magiging matuwid ka. Bakit? Pag binautismohan ka, maging matuwid ka. Kasi ang kasalanan mo ay patatawarin ng ating mahal na Panginoon. At tatanggapin mo ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Mga baguhan, bago tayo dumako sa Holy Supper, taas ba yung kamay, sundin ninyo isang panalangin galing sa puso ninyo. Dakilang Ama sa langit, ako po'y naniniwala sa Ebanghelyo ng aking mahal na Panginoon Jesus, na siya ay Diyos na hindi nakikita ng katawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Ang kanyang dugo na banal na buhos para ako'y mapatawan. Nilibing at muling nabuhay, mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari na kang buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Linisin mo aking puso na marumi sa kasalanan sa magitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw'y napako ng dahil sa akin. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen. 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 Opo, dakilang Ama sa langit, sa matamis sa pangalan namin. Pinakamahal na Jesus, o ng dalangin ang ginagalang mahal na Pastor. Patawarin niyo po lahat ng mga tumanggap sa inyo sa hapong ito. Isulat niyo ang kailang mahalatang buhay, sa aklatang buhay. Iligtas niyo po sila sa sampu na kailang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Makabalik muna kayo, mamaya tayo mananalangin, dadako sa Holy Supper. Yung mga ngayon nakatanggap, hindi pa kayo pwede sumali sa Holy Supper. Ngunit kung kayo mangangako, magpabautismo kayo mamaya, katapos ng ating gawain, pwede kayo sumali sa Holy Supper. Pagkain ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon Jesus na nawasak, at yung pag-inom ng katas ng uba, simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. At tayo dumako na sa ating Holy Supper. Nibigay ko ito sa ating beloved preacher, Brother Mark Nawal, sa ating Holy Supper. Ihanda po natin ating mga puso na mahal para sa ating Holy Supper. Awitin yung tinapay ng buhay. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Praise God sa pinagpalang ng isang banal na mensahe ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. Tayo po mga minamahal ay darako po sa napakabanal na gawain mga minamahal. Isang banal sa lahat ng mga banal. Ito po ay napakasagrado mga minamahal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kinakailangan mga minamahal, ang sasalo po dito ay malinis ang puso mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dahil sabi po ng Biblia sa mga unang taga-Korinto, 11:27 pababa ang basa, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mga mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangantutulog. Datapwat kung ang ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, muli tayong makipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung kinakailangan po mga minamahal, pigain natin ang ating mga puso, mga minamahal. Dahil sagrado ang ating isasagawa sa mga oras na ito, mga minamahal ko. Tayo'y umawit ng isang awit ng pagsisisi bago tayo tuluyang dumako sa ating manalhapunan, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Ay pag-ugnayan po tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So lumipas na isang buwan, ating mga nagawang kasalanan hindi nabantayan. Ihingi natin lahat ng tawad ito. Hallelujah. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo.
Inakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Inakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming mahal na Panginoon Jesus. Sa ulat panalangin ng aming minamahal na ginagawa na Pastor Israel Almeida. Mahal na Panginoon, narito po kami sa pagdako, sa pagsalo ng banalahap ng mahal na Panginoon. Muli mo kami kahabagan, patawarin mo ang bawat isa sa amin. Sa lahat ng nagawa namin kasalanan itong isang buwan na lumipas, mahal na Panginoon. Kaya na pagbigyan, mga karapo kami nagbigyan, patawarin mo kami. Gawin mo kami karapat-dapat sa pagsalo sa banalapunan, sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sabi po ng Biblia sa mga unang taga-Korinto 11:23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Hawakan po natin ang mga tinapay, mga minamahal. Ang tinapay na ito, nagsimbolong katawan ng ating mahal na Panginoon na dinurog. Winasak para sa ating mga kasalanan. At nang siya'y makapagpasalamat, ang kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon din naman, mga minamahal. Hallelujah. Hinawakan na ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisinom at pag-alala sa akin. Kainin natin ang tinapay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hawakan natin ang mga saro, mga minamahal. Ang saro po ito ang nagsilbing banal na dugo ng ating mahal na Panginoon, na umago sa krus ng Kalbaryo upang maglinis ng ating mga kasalanan, mga minamahal. At kayo din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom at pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay pinapahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Inumin natin ang saro, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah.
you, God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay darako. Praise God sa ating mga pangangailangan. Kung sa mga oras na ito, mga minamahal, meron kang mabigat na problema. Itaas ang iyong dalawang kamay sa langit. Tumawag ka sa mahal na Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos upang hindi lutasin ang problema mo sa mga oras na ito. Kung sa mga oras na durusa ka sa iyong mga karamdaman, ipatong mo ang iyong isang kamay sa ulo at ang isang kamay sa parte ng katawan na iyong karamdaman. Isipin mo ang mahal na pastor ang naglehan sa atin, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos natin naganap ang pananakalooban ng Diyos, natin nakatugunan sa ating mga dalangin. Hallelujah. Hallelujah. Sabay-sabay tayo manalangin, mga minamahal. Walang imposible sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Dakila mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ulat dalangin ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman ng gawa ng kaaway sa aming pisikal na pangatuan, demonyo ng ubo, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, Omicron variant, low blood, high blood, cast out in the name of Jesus. Be healed right now in the mighty name of Jesus. Demonyo ng mga problema, pagsubok, kahirapan, pag-alinlangan, kawalan pananampalataya, hadlang sa mga dalangin, kalungkutan, cast out right now in the name of Jesus. Lumayas kayo lahat sa mga kapatid pangalan ni Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise God. Bilang tanda, mga minamahal ng pagtatagumpay at tanda ng pananampalataya na ating inangkin ng katugulan sa ating dalangin, sabay-sabay po tayong sisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Seryoso po mga minamahal upang magsilayas po ang mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating napakabuting Diyos. Lahat ng kapurihan, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise God. Makaupo po tayo mga minamahal. Tayo po itarako sa mga mahalagang announcement. Ang muling pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Fred Diaz. God bless you, beloved preacher, Brother Mark. Mahal. At sa ating pong mga announcement, una, ang ating pong church anniversary is April 10, 2022. Puri natin mga Panginoon at sa unang dalayan natin mga pastor, beloved children, at po inaangkin ng malaking tagumpay sa ating 20th church anniversary. Amen? Sa panalangin ng man of God, ating mga pastor, at meron po tayong mga leaflets na kasalukuyang ginagawa para sa invitation. Magdala po kayo ng mga kaluluwa, mahal, na madala po ninyo sa harapan ating Malapinoon at para malaking pagpapala yan na kayo'y makapagdala ng kaluluwa na maligtas. Malaking pagpapala sa inyo yan mula sa ating Malapin Jesus. Punin natin Malapinoon. At meron po tayong special offering. Yung ating gilid dyan, tapos na po yan, may bubong na, pero tinanggal muna natin ibang bubong kasi sobrang mainit. Tapos na yan. Inalis muna natin kaninang umaga yung ibang bubong kasi masyadong mainit. Pero tapos na yan, kisame nilang kulang at magkaisa po tayo sa panampalataya na ito po yung maging air condition na yung ating chapel bago mag-church anniversary. Amen? Alam niyo naman, basta nagkakaisa tayo, walang imposible sa ating mahal na Panginoon Jesus. Bago mag-anniversary, sana ma-air condition na ito lahat. Nag-inquire na kami ng mga air conditioner, yung centralized, at loobin sa prayer ng mga pastor, with prayers sa mga beloved children, ating mga pastor, makuha po natin this week na mahal. Kahit na wala pa tayong hawak na halaga, pero hawak natin ang pananampalataya natin na kaya gawin ng Diyos lahat ng bagay. Amen ba? Inamahal? Ang daming himala na nangyari. So, pati yung mga material na bagay, kaya rin maghimala ang ating mahal na Panginoon Hesus. Alam po ninyo, may narinig ako, ibang church ito wala masyado sa katotohanan sila, pero naniniwala sila sa ating mahal na Panginoon Hesus.
meron sila mga, anong sabi ng pastor doon? Wala silang masyado sa katotohanan. Kung ang ating bibilhin ay halagang 10,000 lang o hanggang 500,000, sabi lang nila yun, kahit hindi na tayo manalangin, kayang-kaya na natin yan tulong-tulungan. May puntos, di ba? Amen? Sabi, what is 300,000 o 500,000? Tulong-tulungan natin, kaya yan. Pero kung milyon na yan, magkaisa tayo manalangin, ang Diyos magpo-provide. Tama, may puntos. May mga bagay na kailangan man natin tulungan, kailangan natin pagkaisahan, kailangan natin mag-sacrifice. That is true. Nasa Bible po yan. Kung kailangan natin mag-sacrifice para sa gawain ng mahal na Panginoon, for the sake of sa church ng mahal na Panginoon, at sa ating pag-ibig sa Kanya, magtulong-tulungan natin, kaya yan. Kaya, yun po ang ating gagawin. Kaya natin, yung halaga na ating minimiti para sa maging malamig naman yung lugar na ito, minamahal, yung ibang mga lugar na gawa nila, kung nangyari sa kanila, kaya rin dito. Dahil isa lang ang Diyos natin. Amen ba? Minamahal? Kailangan lang natin ng magkaisa at magtulungan. The sacrifice. At alam nyo ba na ang sakripisyo ninyo sa iba't ibang paraan, binabalik yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, subukan natin talaga magsakripisyo tayo. Kaisahan natin, pagtulungan natin. At yan po ay magaganap. Hinihintay na malapit yung sacrifice natin. Pag nakita na yung umpisa natin, siya ay magkakaloob ng higit pa doon sa kailangan natin. Kailangan mo na natin gumalaw to sacrifice. At yung binitawan mo para sa gawain naman ng Pinoon, hindi yan nawawalang kabuluhan. Bukod sa pagpapalain ka na, inihanda mo pa doon sa buhay sa kabila. You're preparing for your life after this life in this earth. Sa Bible nakasulat yan. Kaya, pakita natin na mahal natin ang mahal natin higit sa mga bagay na material. At pag nakita ng Diyos yan, lalo ka pa ang pagpapalain. Dadagdagan pa ang pagpapala ninyo. Yan mahal, bago tayo na sa announcement para sa ating special offering, pinalangin natin mahal na kapatid Beloved Brother Orlando Magaling. Nagkaloob po tayo, na mahal, para po sa ating church anniversary, din sa mga kailangan pa natin, pwede natin malapain. Amen. Praise God. God bless po, beloved OP. Mga minamahal, tayo magkaisa manalangin para sa ating mga ipagkakaloob. Amen. Praise God. Dakila at mapagpalang Diyos sa mga banal, sa kataas-taasan Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon, sa pangunat panalangin pagluhod na aming beloved Honorable Pastor Wiltie S. Arameda, mga Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat, kaya narito po ang inyong mga anak, bilang ganti, bilang sapat sunod sa iyong banal na kalooban, tanggapin po, basbasan po, langasan po ang bawat pagkakaloob naming mga special offering upang sa gayon ay patuloy na magamit na mainam sa ministeryong ito. Mahal Panginoon, dalangin mo po namin sa bawat masaya na kaloob, patuloy po ang pagpalain. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Amen. God bless you na mahal. Palapakan natin ating mahal na Jesus. Pinagpala ba kayo na ating mahal na Panginoon? Yung nakarating ka lang dito, pinagpala ka na. Puri natin mahal na Jesus. Pinagpala talaga tayo. Sa ibang bansa ngayon, mga tao, nagtatago, nagtatakbo, walang pagkain, walang mainom, iba namamatay, kawawang kawawa. Tayo dito, na mahal, medyo may pagsubok, kaunti lang. Pero malapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon Jesus. Yung iba nag-imbak ng pagkain at mayroon ako narinig na balita, after daw ng election ay hard lockdown daw uli. Sabi nila, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Di ba? Sabi nila, hard lockdown after ng election. Hard lockdown, walang lockdown, walang problema sa atin. Tuloy ang ating pagpupuri sa Malapit. Walang pwedeng humarang sa ating paglilingkod. Wala. Maraming anghel nandyan, nagbabantay sa atin. Kahit ano mangyari, tuloy tayo dahil ang ating tinitingnan, hindi sa lupa, kundi sa piling ng Diyos na buhay. Puri natin, mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy pa ating live streaming dito. Every Sunday, Wednesday, and Friday. Ating gawain paglinggo alas 9, ang umpisa, then Miyerkules, alauna ng hapon, Biyernes alas 10 ng gabi. Huwag kayong mabsent pag walang mabigat na dahilan. May iwan kayo sa rapture, minamahal. Pag nag-rapture, wala kayo dito. Hindi ako may sabi, Biblia. Pag wala ka sa gawain, nag-rapture, iwan ka. But of course, ang mga Pinoon, may consideration. Depende kung bakit ka wala dito. Depende yon. Kaya, sinasabi natin mga pastor, kung wala mabigat na dahilan, huwag ka talaga umabsent. Kung kaya mo talaga, pumunta ka. Amen? Minsan may mga hadlang sa pagdalo. Pag wala mabigat, kahit may hadlang, suungin mo. Dahil napakahalaga ng pagsasama-sama natin. Iyan ang kinalulugdaan ng Biblia ng mahal na Panginoon. Yung pagkakaisa natin sa pagsamba, pagpupuri, nililinis ang dugo ng ating mahal na Panginoon. Kaya, pag wala mabigat, huwag ka talaga umabsent. Dito tayo magpuri. Kahit ano mangyari, kahit ang magkagulong mga mundo, mag-Third World War, dito tayo, ligtas tayo dito habang tayo nagkakaisa sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya, Martes, gawain natin, wala mo ng Bible study mula ngayon sa Niliponso, wala mo ng Bible study. Mga Bible study natin dito sa Bulacan, mayroon Sabado, wala mo na for the meantime. After, ibabalik natin after ng church anniversary natin. Amen ba? Malinaw ba, mahal? Wala mo ng Bible study sa mga outreach natin. Wala muna. Tigil muna. Kasi naghanda tayo para sa ating church anniversary. Yung mga, marami na nagpa-fasting, mga finance choir, mga adults choir, mga hindi pa nakapag-fasting. Kahit kapatiran na gusto mag-fasting, mahal, napakasarap mag-fasting. Umiinit ka. Pag nanalamig ka, mag-fasting ka, mawawala ang panlalamig mo. Amen? May sakit ka, hindi gumagaling sa prayer, mag-fasting ka, gagaling ang sakit mo. May panalangin ka, hindi tinutugon, mag-fasting ka, tutugon ng Diyos. Amen? Kaya mag-fasting po kayo, kahit putol-putol, at yung mga kapatiran, lalo na yung mga ginagamit sa gawain ng mga Pinoy. Lahat po tayo mag-fasting para sa ating nalalapit na church anniversary. Pwede natin malapinon, kung wala tayo nakalimutan. Hallelujah. Tayo dumako na sa ating pansamantalang pag-iwalay. Beloved Brother Ray Santos, tayo tumayo na sa ating closing prayer. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved Lord and preacher. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilang pala po naming Ama Diyos, ang mabanal sa matamis ng pangalan mo, aming pinakamamala pa ng Jesus, Panginoon. Una tigit sa lahat, Panginoon, special na panalangin po namin ang aming beloved, ang inaudible pastor, Panginoon, patuloy bigyan ng mahabang buhay, Panginoon. Kalakasan ng kanyang pisil, pangatawan, maging at mga beloved children, Panginoon. At sa oras mo ito, Panginoon, kami po nagpupurit ng kapasalamat, Panginoon, sa paglagis at paggabay, iba na gawain sa araw na ito, Panginoon, mula sa pupuring awitin, mga masaya at malumanin na awit, Panginoon, sa lahat ng nagpahayag ng mga kabutihan, Panginoon, hallelujah, sa pag-awit ng kuher, Panginoon, sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan, natunay ka na, mahal Panginoon, sa ministeryo kumikilos sa aming mga buhay, mahal Panginoon, lalo tigito yung banal na salita na aming napag-aralan sa araw na ito, mahal Panginoon, silbing kalakasan sa pamumuhay namin bilang isang matatag at matagumpay na Kristyano, mahal Panginoon, hallelujah, sa oras po ito, mahal Panginoon, hallelujah.
Sa aming pag-iwabalay, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, lalo po sa mga may sasakyan, mahal na Panginoon. Pag-ingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, para tignan mo sa aming mga tahanan na ligtas at payapa. Ngunit ang dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon, ay mamutawi sa aming mga puso, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat sa matamis ang pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, minamahal. We love you so much. Others, Jesus loves you more.